Happy Lord's Day po sa inyo. Batiin niyo po ang inyong katabi ng Happy Lord's Day. Yan. Pang-ilan na po ba? 46. Ika-46 na araw na po ng Panginoon. Maraming salamat po sa ating pong kapatid na si Brother Dex sa pagpapaalala. Muli po, ika-46 na araw ng Panginoon, 46 Lord's Day. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa aming pong pagninilay ng iyong salita, hindi lamang po namin ito mapakinggan, hindi lamang po namin ito mapagbulayan, hindi lamang po ito tumimo sa aming pong puso at kaisipan, kundi sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Liwanagin niyo po kami, O Yahweh. Hindi lamang po namin dalangin ang karunungan, hindi lang namin dalangin ang pagkaunawa, kundi pamumuhay at pagsunod sa katotohanan ng iyong salita. Idako nga po ninyo kami sa liwanag at katotohanan ng iyong salita. Panginoong Diyos, ang aming mga puso't pandinig sa mga oras, Panginoon, na aming pong gugugulin, O Yahweh, kakitaan niyo po kami ng pagkauhaw at pagkagutom sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Baka mapiyok na naman ako. Muli po, Happy Lord's Day po sa ating pong lahat. Mga kapatid, binasa po ng ating kapatid na si Sister Ana Gadasa ang Efeso 6, mga kabanata pong 10 hanggang 13. At dalawa na lamang pong natitira na serye sa aklat po ng Efeso. At sa November 30 tayo po ay magtatapos na sa ating pong serye na aklat ng Efeso. Ba't hindi po natin palakpakan ng Panginoon? Sa November 30 po, ang inyong lingkod muli ang magbabahagi ng inyong salita. At pagkatapos po ng ating pong youth class or adult class, kung meron man po sa November 30, lapitan po ninyo ang inyong pong lingkod at ipakita nyo po o dalhin ang inyong pong mga notebook na inyong pong pang-take down notes. Yan man po ay electronic o printed. At meron pong mapagpala na pagkakaloob na naghihintay para sa inyo. Muli po sa lahat po ng ating mga kapatid na meron pong mga take down notes. Magmula pa po nung Enero hanggang pong sa buwan po nito na Nobyembre, lapitan po ninyo ang inyo pong lingkod sa November 30 at makikita po ninyo na hindi lamang po kayo nasa wish ko lang, kundi po kayo po ay matutuwa at ang inyo po mga gilagid sa inyo po mga ngipin ay makikita. Amen? Kaya meron pa po kayong isang linggo para po kayo ay hanapin ang inyo pong mga ano. Amen? Ang ating pong tatalakayin po ngayon ay napakabigat at napakaseryoso, magpakatatag dahil mayroong pakikidigma. Magpakatatag dahil merong pakikidigma. Mga kapatid, hindi naman po iba o hindi po bago sa atin na ang ating pong bansang Pilipinas ay sinakop sa pamamagitan ng uri ng digmaan ng mga iba't ibang lahi. Tama po ba? Meron ng mga Hapon, meron ng mga Amerikano at iba pa. At pagdating po sa war o pakikipagdigma, pakikipagbuno, pakikipaglaban, may nananalo at may natatalo. At hindi lamang po pinag-uusapan sa isang digmaan na may nananalo at may natatalo, kundi meron din pong mga sandata. Amen?
At sino po ba ang hindi nakakakilala sa atin, bagamat hindi po digmaan ng mga bala at mga baril, ay ang ating pong World Boxing Champion na si Manny Pacquiao, ibang laban. Amen? Pag siya ang naka-knockout, panalo. Pag siya ang na-knockout, siya ang talo. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, nasa digmaan ka. We are at war every day. Kaya dadalhin ko po kayo at dadalhin po natin ang bawat isa na ang isang buhay Kristiyano ay buhay pakikidigma, pakikibaka. Amen? Sabihin mo ulit sa sarili mo, buhay pakikidigma. Nung pinasok mo o nung ikaw po ay nagpasakop kay Kristo, nung ikaw ay sumuko sa mismong pagkapanginoon at pagkadiyos ni Kristo, nagsimula na ang iyong pong pakikipagdigma. You already entered the war zone. Kaya, sa binasa po ng ating pong kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, slide number 3, maging handa at magpakatatag dahil ang seryosong pagsunod sa ating pong Panginoong Hesus ay may kaukulang pakikipaglaban o pakikipagbuno. Ayun. Ito pong mga huling habilin ni Apostol Pablo, mga kapatid, dito sa FCC Manila, merong war. Merong pakikipaglaban. At mamaya, i-correct. Ang dami nating i-correct mamaya. At kung mag-overtime man tayo, sinasabihan ko na kayo. Marami tayong i-correct. Marami tayong mga tinatawag na maling akala, na akala natin dito nang gagaling yung laban, pero mali pala. Kaya po, dahil mayroong pakikitigma, because there is a war. Number 1, anong gagawin? Sabi ng Apostol Pablo, magpakatatag. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag. Be strong in the Lord. Paano po tayo magpapakatatag? Ang sabi po ng Efeso 6:10, bilang pangwakas, magpakatibay kayo. Utos po ito po, no? This is not an option, neither an opinion. Magpakatatag kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. God is my strength. At sa kanyang dakilang kapangyarihan, kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Kalakasan, strength, kapangyarihan, kakayanan. Dahil nasa digmaan ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa digmaan, o hindi ka pwedeng ipadala sa isang digmaan na mahina ka. Tama? Hindi ka pwedeng makipagdigma na kung saan ay malnourished ka. Tama? Baka tamaan ka din. Kaya, bilang mananampalataya, mga kapatid, yung mga seryoso sa kanilang Christian life, yung mga seryoso sa kanilang pag-ibig, pagsunod sa ating Panginoong Kristo, kailangan mong maging matatag dahil ikaw ay nasa isang seryosong digmaan. It's either ikaw ang matatalo o yung kabilang kampo ang mananalo. Kaya, maging matatag sa Panginoon. Ang utos na po na maging matatag ay hindi mula sa sarili nating lakas. Hindi sa ating sariling lakas manggagaling yung pagiging matatag. Never ever, kundi mula sa Diyos. Yung kapangyarihan, kalakasan na galing sa Diyos. Siya yung nagbibigay ng lakas. Amen? At hindi natin kailangan ng lakas at kakayanan na galing sa Diyos upang managumpay, upang maging matatag sa ating Christian life kapag may problema lang. Amen? Minsan tayo mga mananampalataya, may problema din tayo eh. Nag-i-increase yung ating prayer life kapag meron tayong problema, correct? Pag wala na tayong problema, petics na tayo eh. Pero dito, pansinin po ninyo, kailangan tuloy-tuloy yung pagiging matatag kasi ang digmaan natin araw-araw. Kung ang mga mananampalataya ay chillax o may mga oras o moment tayo na petics,
yung ating kaaway, hindi petiks eh. He is like a roaring lion seeking someone to devour. Alam nyo po, kapag chinek nyo ang salitang Griego, yung salitang devour o manlapa, ibig sabihin nun, yung kanya pong bibig, yung kanyang ngipin ay mismong nakaredy na para ikaw ay mismong sunggaban. Naghihintay na lang siya ng right timing. Hindi po dapat ito panandalian, kundi panghabang buhay na pag-asa kay Kristo. Amen? Kaya halimbawa sa message na to, kapag ikaw po ay ang iyong isip ay lumilipad na kagaya po ng mga manananggal, kung meron man, mga kapatid, natalo ka na sa laban. Iba na ang nasa isip mo. Ang pagiging matatag ay nangangahulugang ang kilalanin ang kapangyarihan niya at mamuhay ng malapit sa Kanya. Amen? Kung yung iba, ang gamit po ay jet fighter, M16, granada, tayo ang ating gamit upang magtagumpay sa laban, kapangyarihan at pagiging malapit ng papalapit o malalimang relasyon sa Diyos. Sa wikang Ingles, intimacy with Christ. Amen? Kaya mga kapatid, huwag umasa sa sariling lakas. Sabihin mo sa katabi mo, huwag umasa sa sariling lakas. Upang makasunod sa Diyos, mapalapit sa Diyos at magtagumpay laban sa anumang uri ng tukso at gawa ng kaaway, mamedaanan natin tong tukso. Walang tagumpay sa anumang uri ng pakikibaka, tukso at pagsunod sa Diyos sa ating sariling lakas. Walang sinabi ang Diyos na magtiwala ka sa iyong sariling lakas, mananalo ka. Never, ever. Amen? Kailangan natin ng pang-araw-araw na pagdependent, pagpapakumbaba sa Diyos. Di po ba? Upang sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, managumpay tayo. Akala natin pag tahimik ang paligid, akala natin kapag walang problema, akala natin pag walang emergency yung ating buhay, akala natin walang spiritual warfare. Alam nyo, mas nakakatakot ang paligid na tahimik kaysa maraming tao. Sa totoo lang. Amen? Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa Efeso 1:19, nanalangin siya na yung mga mananampalataya maunawaan yung dakilang kapangyarihan. Kasi itong dakilang kapangyarihan ni Kristo Jesus, yung kanyang mismong ginawang kaligtasan, muling pagkabuhay, nakaluklok ngayon sa kanang trono ng Diyos. Kapag naunawaan mo yan, yan yung kapangyarihan ng Diyos para managumpay ka. Amen? Kaya ngayon, inuutusan niya tayo na patuloy tayong mamuhay sa parehong lakas ng iyon. So kung si Kristo ay nanagumpay laban sa kamatayan, kung si Kristo ay nanagumpay laban sa kasalanan, kung si Kristo ngayon ay matagumpay na napasuko yung kanyang mga kaaway, at yung mga mismong kaaway niya, na ang leader ay si Satanas, ang Diablo, na naghihintay na lang ng muling pagbabalik niya para sila ay hukuman magpakailanman. Sapagkat nanagumpay na si Kristo, yun yung tagumpay na kailangan nating idikdik sa ating kaisipan. Amen? Ang problema po sa atin, ang bilis nating makalimot. Amen? Buti pa yung nagkautang sa atin, yung pangalan niya hindi natin makalimutan, pero mismo yung tagumpay ni Kristo, nakakalimutan natin. Dapat tuloy-tuloy every day. Amen? Hindi pwede sa isang Kristiyano ang chillax. Hindi ko naman ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magpahinga, matulog. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin natin ay tila baga nawala sa isip mo na, nga, no, nasa laban ako. Nga, no, anytime pwede akong tuksuhin, anytime pwede akong
madaya ng kaaway. Kaya araw-araw na pamumuhay sa kakayanan at kalakasang taglay ni Kristo Jesus. Amen, mga mananampalataya. Kaya nga, sabi ng unang Korinto 10:12 hanggang 13, may babala si Apostol Pablo sa mga Kristiyano na tila baga petics, sa mga Kristiyano na tila baga nagsasawalang bahala na sila ay nasa isang pang-araw-araw na digmaan laban kay Taning at sa kanyang mga alipores. Unang Korinto 10:12 hanggang 13, kung ang inyong salin sa wikang Pilipino ay pagsubok, ang nakalagay dyan mali. Ang dapat dyan tukso. Ang tukso, para magkasala ka, takbuhan mo. Yan, ganyan lang ang pagkakaiba niyan. Ang pagsubok, hinaharap, hindi tinatakasan. Ang tukso naman, pagkakita mo, takbo agad. Yan ang pagkakaiba. Amen? Hindi yung nasa harapan mo na yung tukso, tapos sasabihin mo, Lord, takpan mo ng mata mo. Ay, hindi pwedeng ganon. Okay? Hindi pwede. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Ang bawat tuksong nararanasan ninyo ay pawang karaniwan sa tao. Ngunit, mapagkakatiwalaan ng Diyos at hindi niya hayaang kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi, kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito inyong makayanan. Yan ang pinagkaiba ni Joseph at ni David. Si Joseph, pagkakita, takbo agad. Si David, pagkakita, inutusan yung kanyang mga alalay, kunin yun. Yun ang pagkakaiba nila. Yung isa tumakbo. Yung isa lumapit. Okay lang sana yung ginawa ni David kung pagsubok yun. Kailangan niyang harapin. Pero kung tukso yun, kailangan niyang takbuhin. Yan ang pagkakaiba. Kaya po, merong babala sa atin at paalala si Apostol Pablo na pagdating sa tukso, tinatakbuhan yan at sa pagtakbo mo, pati yung pagtakbo mo, pati yung pag-iwas mo, may kalakas na nakaloob ang Diyos sapagkat siya'y tapat at mapagkakatiwalaan. Amen? Ganon din sa pagsubok. Kaya huwag nating aakalain na malakas ako bilang Kristiyano. There is no such thing as a spiritual giant. Paalala din nito sa ating mga kapwa kapasturan. Amen? Na hindi ibig sabihin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, ay tayo po ay meron ng exemption. Amen? Lalo na pa kapag bumagsak ang mga kapasturan, marami po ding mga nangatitisod. Kaya maging malakas araw-araw sa lakas at taglay ng ating Panginoon. Amen? Aminin natin araw-araw paggigising, wag mo munang hawakan ng cellphone mo, i-check ba kung bang minessage ka ni Chris Aquino, kung bang minessage ka ni Bea, kung bang minessage ka na, sabihin mo na, Lord, kailangan kita araw-araw sa lakas at taglay mo kasi nasa laban ako. Amen? Lalabas ka pa lang ng gate, may laban na. Correct? Papasok ka pa lang ng LRT, may laban na. Papasok ka pa lang ng trabaho mo, may laban na. Kaya, kailangan natin yung lakas ng Diyos. Amen? Number 2. Sabi mo sa katabi mo, number 2. Ayan, number 2. Nangalahati na tayo. 9:46. Nandyan pa po ba kayo? Sige po. Dahil mayroong pakikidigma, kailangan natin ng sandata. Amen? Because there is a war, we need yung mga sangkap at mga panlaban. Tingnan natin. Verse 11, ang sabi niya, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Tignan po ninyo, no?
Wala pa ba kayo napapansin? Yung lakas para magtagumpay galing sa Diyos. Yung ding mga kasuotang pangdigma, galing din sa Diyos. Talagang total dependence talaga ito, mga kapatid. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, take note the word, pakana, estratehiya, pamamaraan. Do not underestimate the wisdom and knowledge of taning. Isang malaking pagkakamalian nating mga mananampalataya. Kung patalinuhan lang naman, may ibubugas siya. Huwag kang makipagkumpitin siya. Nakita niya na yung hindi pa natin nakita, the throne of God. Correct? Nakikipag-uusap pa nga face to face Kung ang kay Adan hindi natakot at kay Eva at kay Kristo, Matthew chapter 4, sa'yo pa kaya? Kaya nga sabi ni Kristo, yung lakas, kapangyarihan, pati yung kasuotang pandigma, hindi mo yan kaya kailangan nating dumepende. Amen? Ganito kaseryoso ang Diyos. Tignan ninyo, upang mapaglabanan ninyo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na upang labanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo, period. Wala. Ang sabi niya, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. At kung ano po yung kasuotang pandigma ng yan, hayaan po natin si Pastor Emma next week ang magpaliwanag niyan. Kaya, sabi ni Pablo, ito na, nasa digmaan ka na. Yung kalaban mo may bala, may M16, may granada, may jet fighter. Hala namang sisigaw ka ng katipunan. Wala kang bala, wala kang gamit. Hindi pwedeng ganon. Alam ng Diyos yung kalaban mo na si Taning at kanyang mga alipores, may mga din yan, pakana, estratehiya. At hindi yan basta-basta nag-i-estratehiya, pakana, na kung saan parang hindi pinag-iisipan. Mga kapatid, meron ding game plan yan si Satan. Correct? Satan has a game plan. Kaya hindi natin siya pwedeng maliitin yung kanyang karunungan. At kapag pa naman siya ay nag-offer ng tukso, grabe, nakakakiliti, masarap, maganda sa paningin, maganda sa pandinig, nakakakilig, pero lason ang katumbas. Kaya tama yung kanta hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Not all that glitters are gold. Kaya sabi ni Pablo, isuot ninyo ang baluti ng Diyos. Ang salita pong pagsusuot ng baluti ay ibig sabihin, agaran. Kailangan mo yan everyday. Agarang pangangailangan, kailangan ng mga mananampalataya na kumilos agad. Amen. Ibig sabihin pala, gigising ako bawat araw, matutulog ako bawat araw, mabubuhay ako bilang Christian dito kung saan man yung trabaho ko, estudyante ka man, nanay ka man, tatay ka man. Ibig sabihin pala, kailangan araw-araw suot mo to. Kasi sabi dyan, agarang suotin. Kaya hindi pala pwedeng sabihin na, sige Lord, mabubuhay ako sa Christian life. Lord, huhubarin ko muna itong baluti. Huhubarin ko muna itong sandata. Subukan man ninyo na nasa gera ka, huwag kang magdala ng bala, huwag kang magdala ng sandata. Ano mangyari sa'yo? Easy target. Tadtarin ka ng M16. Hindi ka naman pwedeng kumanta ng aming ligaya na pag may mga api, talagang aping-api ka. Amen? This is a wake-up call. Maaaring marami sa atin na nabubuhay na hubad natin yung mga sandata na galing sa Diyos. Kaya ang buong baluti ay tumutukoy sa kumpletong kasuotan. Tignan ninyo. Yung kapangyarihan, kakayanan, kalakasan galing sa Diyos. Yung mismong mga sandata, baluti, galing din sa Diyos. Tapos, ano ang binigay ng Diyos? Kumpletong kasuotan. At kung ano man ang kumpletong kasuotan niya next week. At ano, para saan? Panglaban at pangdepensa.
defense and offense. O, yung mga naglalaro dyan ng sports, hindi lang kayo shoot ng shoot basta. Di ba? Meron din kayong strategy. Opensa. Depensa. Yung mga nanonood dyan ng slam dunk nung kapanohonan ko. Ano ang sinisigaw ng mga tiga-show kuryonan? Di ba? Depensa. Opensa. Ganun din pala din tayo. Ginamit ni Pablo ang larawan ng isang sundalo dahil siya mismo ay binabantayan ng mga Romanong kawal habang sinusulat ito. Doon niya kinuha yung imagery, yung imahe. Kaya yung baluti na gamit sa pandigma ang susi ng ating tagumpay. Ilan ba yon? 5, 6. Upang makatindig at makalaban sa ating pakikidigma para sa pagsunod sa Diyos. At kung hindi po natin ito isusuot at gagamitin, tayo ay matatalo, for sure. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, lastly, 9:52. Sino ang ating mga kalaban na yan? Sino na po sa inyo ang mga nag-apply na sa trabaho? Taas ng kamay. Nagpapasa ba kayo ng CV, resume, biodata? Bakit? Kasi kailangan kayong makilala ng HR. Diba? Human resource. Hindi si Elder V, ha? Human resource ng inyong mga company. Mga kapatid, hindi ka pwedeng magtagumpay kung hindi mo kilala ang kalaban mo. Amen? Itong mga kabataan, last Saturday ba mga youth? Binantayan ko sila sa badminton. Wala po talaga akong balak po na maglaro. Pagkatapos po namin maglaro, ay nilapitan ako ng may-ari. Sabi niya, Mark, naka-chinelas ka, hindi pwede yan. Dahil suki na kami, pinaalalahan na lang ko. Binantayan ko muna kung ano yung game strategy nila. Marunong ba silang mag-serve? Marunong ba sila ng footwork? Mahalaga yan sa badminton eh. Marunong ba sila ng front and back serve? Nung napag-alaman ko na, alam ko na kung paano, pumasok ako sa eksena. Hindi ako pumupuntos sa kalakasan nila. That is a wrong game plan. Correct? Hala naman doon, makikipaglaban ka doon sa strength. Mali iyon. Makikipaglaban ka doon sa weak point. Weak strategy. Kaya nung ginamitan ko sila ng napakataas na serve, nakokonsensya ako. Pero natuto ako, puntos kasi yon. Anong ibig ko sabihin dito? Si Satan at ang mga aliporis niya, kilala niya yung mga anak ng Diyos. Amen? Kilala niya at alam niya na yung buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa, never ever na nilang mararanasan yan. Correct? Kaya habang tayo ay nandito, ang mission nila, dayain, tuksuin tayo sa ating mga kahinaan. Kaya kailangan natin ng kalakasan at kasuotang pangdigma na parehong galing sa Diyos. Bigyan natin. Laktawan natin yung verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Ayun. Hindi pala tao ang kalaban mo. Kailangan ko rin tong i-correct mamaya. Kundi sa mga pinuno, makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga kapatid, number 1 correction. Kapag may ginawa kang kasalanan, kasalanan mo yan, hindi kasalanan ni Taning. Maawa naman kayo dong. Amen? Uulitin ko. Kapag mayroong kang ginawang kasalanan bilang Kristiyano, hindi yan pwedeng isisi kay Satan. Amen? Correct? O hindi mali?
When we committed mistake, kasalanan natin yan. Amen? Alam mo, tinatamad ka at tamad na tamad kang pumunta sa church. Mga kapatid, maawa naman kayo kay Satan. Huwag nyo namang sisihin. Number 1 na pagkukorek yan. Ngunit, may mga pinuno. Pansinin nyo po yung mga salitang ito. Pinuno. Mga makapangyarihan na tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. Mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kilalanan natin sila. Sabi mo sa katabi, huwag ka muna matulog. Gising, gising, gising. Sabi mo, gising, mahalaga to. Yung kalaban mo, ang tagal ka ng kilala. Amen? At alam niya rin kung saan ka pupunta. Kilalanin din natin sila. Bigyan natin sila ng profile. Amen? Sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos para makalaban kayo sa mga kasinungalingan. Number 1, their business are all lies. Kasinungalingan. Sabi mo sa katabi mo, kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan laban sa Diyos nangyari sa Garden of Eden. Totoo ba talagang sinabi ng Diyos? Face to face yan, ha? Wala pang kasalanan si Eva at Adan. Face to face. Within the Garden of Eden, the first lie was ever created and committed by Satan himself. Kaya, kapag aatakihin ka ni Satan, ang unang-una niyang taktika, totoo ba talaga? Pag ganyan na yung mga tumatakbo sa isip mo, may pag-question sa Diyos, may pag-question at pagdududa sa salita ng Diyos, may pag-question at pagdududa sa kung sino talaga ang Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Pakana, estratehiya yan ni Satan. Totoo ba talaga? Totoo ba talagang hindi mo pwedeng gawin yan? Mga kapatid, ngayon pa lang i-identify nyo na ano yung mga areas ng buhay natin na tila baga, baka pwede naman. Minsan lang naman ayan. Ngayon lang naman Di ba? Subukan lang naman natin. Sayang yung pagkakataon. Once in a lifetime. Sige ka. Wala na tong next time. Mga ganyan. May mga ganyan ba kayong encounter? Mga kapatid, yan ang unang-una niya. Totoo ba talagang hindi nyo pwedeng kainin yan? Tumingin itong si Eva. Tahimik itong si Adan. Nakita niya, wow! Kaakit-akit sa kanyang mata. Mga kalalakihan, totoo ba na kayo ay madaling tuksuhin sa mga bagay na kaakit-akit sa inyong mga mata? Mga kababaihan, hindi rin po kayo ligtas. Ano mang mga bagay na kaakit-akit sa iyong mata, kaya nga, covetousness. Pwede naman. I-try ko nga. Paano po ba natin pinangahawakan yung salita ng Diyos? Ito pa yung problema. Si Satan, bato ng kasinungalingan at pagdududa kung sino ang Diyos. Tayo naman, tama po kayo, Satan. Nagpapuka pa. Anong ginawa ni Adan? Nananahimik. Anong dapat ginawa niya? Satan, lumayas ka dito sapagkat sinabi ng Diyos. Di ba ganoon ang ginawa ni Kristo? Si Kristo nakikipaglaban sa salita ng Diyos. Pero tayo, kapag ayan na si Satan, umaarangkada na, pinapaputok na yung M16, pinapalipad niya na yung mga jet fighter,
Pinapaano niya na yung mga submarine dyan sa West Philippines. Ikaw naman tahimik. Wala kang sinasabi. Tahimik ka. At doon mo lang na-realize na, nga no, Lord, tama nga pala, dapat nagme-memory verse ako eh. Ba't ba ako absent? Diba? Pakawala ng mga granada at paputok itong kalaban mo. Ikaw naman, ilag ka ng ilag. Hindi ka mananalo kung ilag ka ng ilag. At paano ka magsasalita? Walang kalaman-laman yung puso mo na salita ng Diyos. Ang pinanlaban ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 4 ay salita din ng Diyos. Nasusulat. Hindi niya sinabi na, hindi ko alam. Amen? Kaya nga napakalaga ng adult class and youth Sunday class. Amen? Wala. Salita ng Diyos yung makakapagtaob kay Satan. Amen? Pero tayo nanahimik itong si Adan. Pinapakinggan yung conversation ng babae na si Eva at saka ni Taning. Pinatapos pa yung conversation hanggang sa mabasa na lang natin dito. Mga kapatid, mga kabataan, nanay, tatay, mga kapwa ko kapastoran at mga elders, deacons, pagtahimik tayo habang lumulusob at nagpapakawala ng mga taktika si Satan, matatalo tayo. Totoo ba talagang ililigtas ka ng Diyos? Ano sabi ni David? Even though I will walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Period. Hindi nga. Oo, totoo. Puro siya casting doubt. Puro siya questioning. Tandaan nyo, taktika niya yan. Next. Hindi po tayo inuutusan na sugurin o labanan siya ng direkta. Amen? Correction din ito. Mapapansin ba ninyo na wala sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, spiritual warfare, at ng mga apostol, na kada chapter ng Book of Acts, o mismo Matthew, Mark, Luke, John, na naghahanap ng masamang espiritu si Kristo para maging ghostbuster? Napansin nyo ba yon? Pag andyan na, then kumilos. Correct? Hindi yung naghahanap. Ito yung malaking pagkakamali ng mga ewan ko na gumagawa niyan. Na parang every Sunday, lahat na ata ng demonyo hinahanap sa church at pinapalayas. Maling-mali yan. Pag andyan, then respond. Hindi yung inuutusan tayo na kada linggo, lahat ng mga demonyo dito at mga demonyohan, lusubin natin. Kaya nga merong mga ibang mga Kristiyano, pumunta, mga pastor pa to, dyan sa Balete Drive. Gusto atang testingin yung in Jesus name. Ewan ko sa kung ano mga pumasok. Pinagpapalaya sa mga masamang espiritu. Alam ba ninyo kung nangyari sa kanila? Pagkapasok pa lang nila ng sasakyan, may oppression na, yes, hindi ka pwedeng maposes. Pero pwede kang ma-oppress. Hindi tayo inuutusan ng ganyan. Na magmi-meeting yung mga board. Sige po, every fourth Sunday, tayo po ay mag-ghostbuster. Hahanapin natin ang mga demonyo at papalayasin natin sila in Jesus' name, utang na loob. Be careful. Ang utos ay tumayo lang, ipagtanggol ang lugar na napanalunan na ni Kristo at ng kanyang iglesia. Remind of Satan kung ano yung kanyang future and remind yourself kung sino ka kay Kristo Jesus. Amen? Yun yung nakakalimutan natin. Kung wala ang baluti ng Diyos, next slide, tiyak, malinin lang at matatalo ang mga mananampalataya sa mga pakana ng Diablo na matagal nang ginagamit libo-libong taon na. Hindi siya naghihiba ng strategy. Tayo ang nag-iiba ng strategy. Takot siya doon sa napagtagumpayan na ni Kristo, pero problema sa atin, hindi natin lubusang niyayakap.
isinasapamuhay yung tagumpay. Amen? At yung mismong bala natin, yung salita ng Diyos, ay mas makapal pa yung alikabok. Hindi natin ginagamit. Amen? Kaya tuloy, paglulusob na siya, ayan na. Yung kanya mga pakana, kasinungalingan. Ikaw, tahimik ka lang kagaya ni Adan. Kulang na lang hindi tayo kumanta ng My Way. Ang ating pong pakikipagbuno, next slide. Ang sabi po ni Goodorp, yung pakikipaglaban natin, harap-harapan, malayuan at malapitan. Ay, maganda rin to. Hello po, mga taga-FCC. Ang mga pakana, taktika at kasinungalingan ni Satan, merong close encounter at merong pangmalayuan. So, ibig sabihin, kailangan ready ka. Ang bang kalaban mo ay magpapakawala ba yan ng bala? Malapitan lang ba? Di ba kaya nga merong mga tinatawag na, yung sa malayuan, ano kasi tawag doon? Yung mga sniper. Ganon din si Satan. Handa kanyang tuksuin, dayain, pangmalapitan, at handang-handa rin pangmalayuan. Amen? So, ganito pala siya. Hindi ito physical na suntukan. Laktawan natin yan. Mag-overtime tayo. Pagalitan ako, baka hindi na ako ma-invite dito. Ang ating kalaban, ang salitang ala, ngunit nagpapakita ng kaibahan na ang ating pakikipaglaban ay laban sa masasamang espiritual na pinuno at kapangyarihan, hindi laban sa tao. Be mindful. They are the spiritual evil forces behind this world. Lahat ng uri ng masama, baluktot na pananaw, basta't name it, lahat ng uri ng kasamaan, yung tao yung gumagawa, pero yung impluwensya, sila mismo. Hindi sila yung direktang gumagawa. Diba? Kaya nga yung pinapauso nila na, ay, hindi siya yun. Si Satan yun. Pero ikaw yung mapupunta ng impyerno. Ano yun? Hindi siya yun. So, sinong gumawa? Siya. Pero hindi siya yun. Ano ba talaga, besh? Ang gulo mo Ikaw talagang gumawa nun. Pinatulan mo yung impluensya ni Satan. Pero hindi si Satan yung gumawa ng kasalanan ginawa mo. Okay po, correction din yan. Kaya alam po ba ninyo, kailangan natin pong maging matalino sa ating mga pinapanood. Mga tatay, mga nanay, sa mga mayroong bata dito na anak, taas ng kamay yung mga magulang dito. Ano ba yung mga pinapapanood-panood nyo dyan? Amen? Mga kapatid, warning ko sa inyo, never ever ninyong iwanan ng cellphone ang inyong mga anak, bata pa lang, for the sake of makipagkwentuhan kayo kay kumare at kumpare. Huwag niyong hayaan na ang cellphone ang maging best friend ng inyong mga anak. Grabe yan. Tapos magtataka kayo, bakit yung anak ko tigas ng ulo? Nagtaka ka pa? Bakit yung anak ko, hindi ko na makontrol? Be careful. Yung mga pelikula, panoorin, babasahin, lahat ng uri ng kasamaan dito sa mundong ito. Ang nasa likod niyan ay si Taning. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, andyan ka pa ba? Ayan, andyan ka pa ba? Baka nasa iba na ang mo. Baka pinagpe-pray mo na, Panginoon, matapos na po si Pastor Mark. Next. Espiritual na kapangyarihan. Masasamang espiritu na nagdadala ng kadiliman at kumakalaban sa liwanag ng Diyos. Kaya alam niyo, hindi tayo pwedeng mag-share ng gospel, hindi tayo pwedeng umusad ng wala muna po tayong pananalangin. Kasi may mga bubungguin tayo. Amen? Next. Kaharian ng kasalanan.
malakas na impluensya ng kasamaan, panlilinlang ni Satanas. Grabe itong mga description sa kanila. In short, matagal na nila itong ginagawa. Next. Kaya sabi ni Pablo, ang tunay na laban ng mga mananampalataya hindi laban sa tao, kundi laban sa masamang espiritu na pinamumunuan ng Diablo. Ang mga espiritong ito ay nasa kalangitan. Pag sinabi nasa kalangitan, hindi po sa trono ng Diyos, ha? Yung mismong nasa himpapawid. Tinatawag silang espiritu ng kasamaan sa kalangitan, ibig sabihin, sila ay hindi tao, kundi makapangyarihang nilalang na likas na masama. Therefore, yung kulam, yung barang, yung divination, demon possession, ang nasa likod niyan, sila. Amen? Panguhula, kung ano-ano pa man. Nakikita nyo yung tao, yung gumagawa, nagpa-practice, pero yung influence at kapangyarihan sa likod nun, si Taning at ang kanyang mga alipores. Pero, ano sabi ni Pablo, huwag mong sugurin. Pag dumating yung pagkakataon na na-encounter mo, close fight yan. Correct? Ang panlaban mo, salita ng Diyos. Ang panlaban nila, yung kapangyarihan, bumaback up sa kanila. Amen? Kailangan maging maliwanag yan. Kaya, masama, tiwali, pinunot kapangyarihan ng kadiliman na kumakalaban kay Kristo at sa mga mananampalataya. Kaya may mga pagkakataon na gustong na humahayo si Apostol Pablo, hinarang sila ni Satan. Merong ganong passage. Anong ibig sabihin nun? Even yung mga gospel sharing po natin. Kaya ang kalangitan ay tumutukoy sa daigdig ng Espiritu kung saan naroon ang mabuti at masama. Nandoon si Kristo, nagtagumpay na si Kristo. Amen? Kaya nga, next week, kailangan nating makinig ng mabuti. Iisa-isahin ni Pastor Eman yung mga panlaban natin. Diba? Belt of righteousness. Gospel of peace. Mga kapatid, ang ating kalaban, as we end, bagamat nagtagumpay na si Kristo sa krus, patuloy pa rin ang laban ngayon. Amen? Yes. Alam mo, tama yung sabi nila na kung si Satan pinapaalala ang iyong nakaraan, ipaalala mo yung kanyang kinabukasan at yung mismong ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen? Wag nating tatayo, titindig at magpapakatatag sa ating sariling kalakasan. Kaya mali yung salitang trust your heart. Believe in yourself. Mga mananampalataya, ang ating battle cry, God's strength, God's power, because Christ has already won the battle. Amen. Amen? Hindi ka lulusog. Sino yung mga may demonyo dito? Kundi, titindig pag dumating. Kaya naman mga kapatid, anong sabi ng verse 13? Gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Napanalunan po ba natin ang laban ngayon? Yung manatiling makinig hanggang sa matapos ako. Matinding laban yan. Sa gayon, makatagal. Ayan, makatagal. Kayo sa pakikipaglaban. Ano ibig sabihin ng makatagal? Ibig sabihin pala, akala ninyo kapag si Satan nagpakawala isang beses lang? No. Ilang beses ang round ng tukso ni Satan kay Jesus sa Matthew 4? Ilang beses? Hanggang ilang round? Itanong ko nga sa youth class mamaya. Hanggang ilang round? Mga kapatid, tanong mo sa katabi mo, ilang round yan? Hanggang round 3. Akala ninyo nung round 1 tapos na? Sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat...
kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Walang sinabi si Satan na, okay, bye-bye, surrender na, finish na, sige, ikaw na panalo, edi ikaw na, edi wow. Walang ganon. Hindi siya tumigil. Kaya nga tayo, alam nyo, hindi ko alam, may mga pagkakataon na masyado natin siyang minamaliit. Hindi rin naman din natin siya masyadong pinapalaki na nakakalimutan nating na kay Kristo tayo. Balansi ulit. Round 2. Ano yung round 2 niya? Magpakatihulog ka. Nag-quote siya, Psalm 90, hanggang verse 11 to 12. Verse 13, hindi niya kinote. Kasi, ang sabi doon, you will destroy the enemy. Alam namang magko-quote siya laban sa kanyang sarili. Diba? Hindi naman siya, after ng round 2, hindi siya, okay, bye-bye na, sige na nga. Eh, di ikaw nang matalino. Walang ganun. Round 3. Ay, grabe yung round 3. Ano yung round 3? Sambahin mo ko. Ibibigay ko lahat. Ito namang mga magi-interpret ng tukso ni Satan pangatlo. Ang sabi niya, bakit ino-offer ni Satan ng mga bagay na hindi naman sa kanya? Ang tinutukoy ni Satan doon, the kingdom of darkness. Kanya yon. Anong ibig sabihin nun? Alam ko kung bakit ka naparito. Yung unang Adan, kasi siya pangalawang Adan, Romans 5:12. Napabagsak ko, close fight. Pero, knockout sa Garden of Eden. Pero yung second Adam, close fight, close encounter, face to face. Hindi Channel 5, ha? Face to face. Close encounter, round 3. Pinakamatinding tukso. Alam ko kung bakit ka nandito. At alam ko rin yung pagdadaanan mo, krus ng Kalbaryo, masakit yan. Biruin mo, hindi mo kasalanan pagdudusahan mo. Isip-isip ka. May paraan ako para hindi mo na maranasan yan. Sambahin mo ako at ibibigay ko ang kaharian ng kadiliman para sa iyo. Mabigat o madali? Mabigat yan. O sige, sinong gusto sa inyo magpapako sa krus para sa kasalanan ng iba? Taas ng kamay. Taas. Ayaw ninyo? Mapopromote kayo sa flood control. Matindi yan. Anong sabi ni Kristo? Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong Diyos lamang ang iyong sasambahin. Anong pinanlaban niya? Salita din ng Diyos. Para kanino? Para sa atin yun eh. Amen? Mga kapatid, music team, mag-ready-ready na. Habang umaawit tayo, isipin ninyo ano yung mga area ng buhay ninyo na masyado tayong petiks. Ano yung mga area ng buhay natin na hindi natin binabantayan? At ano yung mga area ng buhay natin na kailangan all out, 100%, kailangan nating isuko sa Diyos.